blessed are you, Father, Lord of heaven and earth. You have revealed the leader one, the mystery of the kingdom. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Children were brought to Jesus that he may lay his hands on them and pray. The disciples rebuked them, but Jesus said, "Let the children come to me, and do not prevent them, for the kingdom of heaven belongs to such as these." After he placed his hands on them, he went away. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning po sa inyong lahat and welcome to the Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. And every Saturday, 9 and 10 a.m. Masses are called Pilgrim's Mass. And we offer this especially to our international devotees and to those who cannot understand Filipino. Sapagkat alam natin marami din naman pong deboto na taga-ibang bansa, lalo na mga anak at apo ng ating mga deboto na doon na pinanganak. Kaya nakikiusap sila na minsan-minsan naman daw po ay magkaroon ng misang Ingles sa Quiapo para mapakilala nila ang Poong Nazareno sa kanila pa ring mga mahal sa buhay. And that is why we greet our international devotees, especially the families of our OFWs, that they, like us, may deepen their devotion to our Lord Jesus Christ sa ating pinakamamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya't bigyan natin ng papuri, pasalamat at palakpak ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya baka yung mga unang dalaw din sa Quiapo, nagtaka kayo, bakit English ang misa sa Quiapo? No? So it's for our international devotees. The children are very special in the eyes of Jesus. You will notice a lot of times children play a special role. In fact, Jesus would always say, if you want to enter heaven, be like a child. If you want to inherit the kingdom of God, imitate the little ones, the children in our midst. And that is why in today's gospel, nung pinagtatabuyan ng mga apostol, ng mga alagad yung mga bata, nagalit. Bihira lang magalit si Jesus Nazareno. At ito'y isa sa pagkakataong ngayon, nagalit siya nung nilalayo sa kanya mga bata. Kaya sabi niya, let the children come to me. Hayaan yung lumapit sa akin ang mga bata. Kaya natutuwa po ako kapag dito sa Quiapo nakikita ko at sana ituloy po natin yon. Kasama ninyong inyong mga anak, inyong mga apo, ang mga bata. At nakakabagbag damdamin yun kapag nakikita na naglalakad ng paluhod at yakag-yakag nila yung mga apo at anak nila. Sana po wag natin ihinto ang ganun tradisyon. Alam nyo po, naghahanda na tayo ng preparasyon para sa piyesta. Kukumpisal ko sa inyo, pag ako po'y nakikipag-meeting sa mga pulis, sa mga militar para sa paghahanda ng traslasyon, nagtataka po ako minsan dahil ang bilis ma-approve
yung mga request. Pag sinabi ko pong, General, kailangan po maraming pulis dito kasi magulo po. Kailangan po lagyan dito, lagyan doon. Ibang meeting ko po, ang sagot lagi kaagad sa akin, yes, Father, yes, Father. Tutuwa po ako. Tapos pagkawas ng meeting, abang nagkakape, sabi ko po, salamat po, General, o Colonel, o Major. Ang bilis yung mag-approve. Kala ko ho, mahihirapan ako sa inyo. At ngingiti po sila, sabi niya, alam niyo, Father, bakit ko mabilis in-approve yan? Kasi po, nung dumating kayo at pinag-usapan natin ng Nazareno, naalala ko po nung bata ako. Naglalakad po ng palod ang lola ko, ang nanay ko. Ako po yung batang kasama nilang umaakay sa kanila, lalo na paghirap na ho, maglakad. Ako po yung umaakay sa kanila. Kaya lagi ko sinasabi sa mga gwardiya, wag pipigilan yung mga bata. Magiging general pala yung mga yun, balang araw. Yan yung mga magiging mga pinuno natin. Kaya sabi ko, wag ihigpitan, lalo na pag pwede namang maglakad ng paluhod. Yung mga bata, kasi yan ang ating kinabukasan. Okay lang maglikot ang bata. Pag matanda nang malikot, pagalitan. Yan. Matanda na malikot pa rin. No? Makulit pa rin. No? Ang bata pwede pa. Maintindihan natin ang bata, no? Na maingay. Pag ang matanda, maingay na, pagsabihan yan. No? Ang bata, maintindihan natin. Pero bakit nga ba? Bakit giliw tayo sa mga bata? Why is there an inherent affection for children? Kaya nga iba sa atin, gusto mo kang maging bata. Tingnan nyo ngayon katabi nyo, nagpatina ba yan? No? O nagpabanat ba yan? No? Aminin natin, gusto natin nagmumukhang bata. No? Pero alam nyo, hindi lang dahil gusto nating magmukhang bata. Sa mas malalim na dahilan, na minsan hindi lang natin din naakala, we love children because children are full of possibilities. Yun yung talagang gusto natin. Dahil, di ba, lahat tayo pag binabalikan natin, nung bata tayo, marami pang pwedeng mangyari. Di ba ganun naman ang bata? Marami pang kinabukasan, marami pang posibilidad. Pag tumatanda tayo, alam natin, malapit na tayo sa dulo ng linya. Malapit na matapos ang lahat. Pero ang bata, pasimula pa lamang. Kaya marami pang pagkakataon. And I want to dwell on that as we reflect on children. That children, yes, are signs of God's kingdom because children also reminds us of so many possibilities. Maraming pagkakataon. At yun ang mabuting balita, mga kapatid. Ang Diyos natin, si Jesus Nazareno, hindi nauubusan ng pagkakataong ibigay sa atin. Because He is full of mercy. He is offering us infinite possibilities. Ang tunay na bata, hindi yung itim ang buhok, hindi yung walang kulubot, hindi yung matibay pa ang tuhod. Ang tunay na bata, hindi nauubusan ng pag-asa. Ang tunay na bata sa mata ng Diyos, hindi nauubusan ng pagkakataon. Dahil ang Diyos, hindi siya nagsasawang magbigay ng pagkakataon sa atin. Kaya pag ikaw yung taong nawawalan ng pag-asa, ikaw yung taong laging sinasabi, wala na tayong magagawa, ganyan na yan. Tumatanda ka na. Dahil ang tunay na bata, lalo na ang batang puso, katulad ng Diyos, hindi nauubusan ng pagkakataon. And that is what we pray in this Mass as we turn to Jesus. That's why we are all here. You come from different places. You are here for different reasons.
And we thank the Lord because He's so patient with us. He never runs out of possibilities for us. Dumulog tayo sa Kanya. Siguro kaya ka pinagsimba ngayon, gustong sabihin sa iyo ng Nazareno, huwag kang susuko. Hindi pa tapos ang lahat. Huwag kang hihinto. May pagkakataon pa. Bumangon ka uli, katulad ng Nazareno, na bagamat mabigat ang krus, bumabangon at nagtutuloy sapagkat hindi nauubusan ng pagkakataon ng Diyos para sa atin. As we continue with this Mass, let us open our hearts to the Lord. To the tired and weary, Jesus tells us, rise up, start again, hope again, believe again, because I am like a child, full of possibilities, full of opportunities, full of mercy and love for us.